Kumalat ang mga alon ng galit sa South China Sea at India ngayong linggo, kasunod ng pag-publish ng China ng bagong opisyal na mapa na nagre-renew ng mga iligal na pag-aangkin nito sa karamihan ng dagat at nagdagdag ng mga bagong claim sa hangganan ng India. Ang pinakabagong hegemonic na pag-uugali ng China ay lumilitaw sa anyo ng tinatawag nitong bagong pamantayan na mapa na inilathala ng Ministry of Natural Resources ng China noong ika-28 ng Agosto. Inuulit ng bagong mapa ang siyam na dash line mga claim na ginawa ng China at tinanggihan ng batas ng United Nations ng Sea Tribunal, habang inaangkin din ang bagong teritoryo sa paligid ng Taiwan at sa hilaga ng India. Dumating ito ilang araw matapos ideklara ni Pangulong Xi Jinping sa pinakahuling BRICS Summit na ang hegemonism ay wala sa DNA ng China. Ang pinakamalaking kaguluhan ay lumitaw, hindi nakakagulat, sa India, kung saan unilateral na inangkin ng China ang dalawang bagong lugar, na ikinagalit ng India at Nepal. Karamihan sa pinagtatalunan ay tila inaangkin nito ang teritoryo ng India na, Arunachal Pradesh at Aksai Chin bilang teritoryo ng China. Ang bagong mapa ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa India, Nepal, Vietnam, Malaysia at Taiwan. Ang bagong dokumento ay inilabas isang linggo bago ang G20 Summit sa India, kung saan dadalo si Xi, ngunit ipinahihiwatig ngayon ng mga ulat ng balita na hindi siya dadalo. Ang India ay nagsampa ng isang malakas na protesta sa pamamagitan ng mga diplomatikong channel sa panig ng Chino sa tinatawag na 2023 na standard na mapa ng China na nag-aangkin sa teritoryo ng India, sinabi ni Arindam Bagchi, isang tagapagsalita para sa External Affairs Ministry ng India, noong Miyerkules sa isang pahayag. Tinatanggihan namin ang mga claim na ito dahil wala silang batayan. Ang ganitong mga hakbang ng panig Chino ay nagpapalubha lamang sa paglutas ng tanong sa hangganan. Hindi kinikilala ng Malaysia ang 2023 standard na mapa ng China, na nagbabalangkas sa mga bahagi ng tubig ng Malaysia, malapit sa Sabah at Sarawak bilang pag-aari ng China, sabi ng Foreign Ministry sa isang pahayag noong ika-30 ng Agosto. Makalipas ang isang araw, ang Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Pilipinas ay naglabas ng pahayag na, tinatanggihan nito ang 2023 na bersyon ng standard map ng China, dahil sa pagsasama nito ng 9-dash line, ngayon ay 10-dash line, na di umano ay nagpapakita ng mga hangganan ng China sa South China Sea, ang pinakahuling pagtatangka na ito na gawing lehitimo ang sinasabing soberanya at jurisdiction ng China. Sa mga tampok ng Pilipinas at mga maritime zone ay walang batayan sa ilalim ng internasyonal na batas, partikular ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Sinabi ni Wang Wenbin, tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China sa isang regular na press briefing noong ika-30 ng Agosto na, ang posisyon ng China sa South China Sea ay pare-pareho at malinaw. Ang mga karampatang awtoridad ng China ay regular na naglalathala ng mga karaniwang mapa ng iba't ibang uri bawat taon, na naglalayong gawing available ang mga karaniwang mapa sa lahat ng sektor ng lipunan at itaas ang kamalayan ng publiko sa standardized na paggamit ng mga mapa. Umaasa kami na ang mga kinauukulan ay maaaring tingnan ito sa isang layunin at makatuwirang liwanag. Noong nakaraang araw, tumugon si Wang sa protesta ng India sa katulad na paraan, na may higit na pagkonsensya. Umaasa kami na ang mga nauugnay na panig ay maaaring manatiling layunin at kalmado, at pigilin ang labis na pagbibigay kahulugan sa issue. Ang wika dito ay may nakakaintriga na kaugnayan sa ginamit ng pinuno ng People's Liberation Army sa Shangri-La Dialogue sa Singapore ngayong taon. Sinabi ni General Li Shangfo sa Mundo na, "Mind your own business," nang tanungin kung bakit ang militar ng China ay madalas na nagsasagawa ng mapanganib at hindi propesyonal na pag-uugali sa East at South China Seas kapag ang ibang mga bansa ay nasa internasyonal na karagatan. Ang pinakabagong mapa na ito ay naglalagay ng opisyal na selyo sa 10-dash line ng China, isang upgrade mula sa lumang 9-dash line. Siyempre, pinasiyahan ng UN Tribunal na ang mga naunang pag-aangkin ng China ay walang bisa sa internasyonal na batas at na ang mga pag-angkin ng China sa mga teritoryong iniuugnay ay walang batayan sa batas o kasaysayan.